Alam mo ba yung pakiramdam na parang ang bigat-bigat ng problema mo at naghahanap ka ng isang malaki, bonggang-bonggang solusyon? Tipong yung instant miracle na mag-aayos ng lahat sa isang iglap. Marami sa atin ang ganito, di ba? We're all looking for that one big sign, that one grand gesture from the universe. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na minsan, ang pinakamalaking himala ay nakatago sa pinakasimpleng mga hakbang? May isang kwento sa Biblia na siguradong makaka-relate ka. Ito ang kwento ni Naaman, isang napakatapang at respetadong general. Isipin mo, para siyang superstar sa kanyang panahon. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay niya, may dala-dala siyang isang mabigat na pasanin. Mayroon siyang ketong, isang sakit sa balat na walang lunas noong panahong iyon. Imagine yung desperation niya. Sinubukan na niya siguro lahat pero wala pa ring nangyayari. Hanggang sa may nagsabi sa kanya na may isang propeta sa Israel na pwedeng makatulong sa kanya, si Eliseo. Kaya naman, with high hopes, nag-impake si Naaman. Dala-dala ang napakaraming regalo, ginto, pilak, mamahaling damit. Naglakbay siya papunta kay Eliseo, expecting a grand reception. Siguro iniisip niya, General ako, importante akong tao, siguradong sasalubungin ako ng propeta at gagawa siya ng isang malaking ritual para pagalingin ako. Pero pagdating niya sa bahay ni Eliseo, anong nangyari? Hindi man lang lumabas ang propeta para harapin siya. Nagpadala lang siya ng isang mensahero na may simpleng-simpleng utos. Pumunta ka sa ilog Jordan at lumubog ka ng 7 beses. Pagkatapos noon, gagaling ka. Aba, nagalit si Naaman. Sumama ang loob niya. Sabi niya, ano to? Naglakbay ako ng malayo, dala-dala ang lahat ng ito tapos yun lang ang sasabihin sa akin? Sa dami-dami ng mas magaganda at mas malilinis na ilog sa lugar namin, bakit sa maruming ilog Jordan pa? Akala ko pa naman lalabas siya, tatawagin ang pangalan ng Diyos niya, iwinagayway ang kamay niya sa akin at bigla na lang akong gagaling. Halos umuwi na siya sa sobrang inis at disappointment. Yung inaasahan niyang grand miracle ay naging isang simpleng utos na para sa kanya ay nakakababa ng pagkatao, pero buti na lang may kasama siyang matatalinong alipin. Sinabi nila sa kanya, Ginoo, kung isang mahirap na bagay ang ipinagawa sa inyo, di ba't gagawin ninyo? Gaano pa kaya na sinabi lang na maligo kayo at gagaling na kayo? Doon natauhan si Naaman. Napaisip siya, oo nga naman, ano ba naman ang mawawala kung susubukan niya? Kaya kahit labag sa loob niya noong una, ibinaba niya ang kanyang pride. Pumunta siya sa ilog Jordan. 1, 2, 3, hanggang sa ika-7 paglubog niya. Pag-angat niya mula sa tubig, anong nakita niya? Yung balat niya bumalik sa dati. Kuminis na parang balat ng isang sanggol. Gumaling siya, totally healed. Ang ganda ng kwento, di ba? Pero ano ba talaga ang lesson dito para sa atin ngayon? Simple lang, ang himala ay madalas nakatago sa simpleng pagsunod. Madalas gusto natin ng instant, gusto natin ng malaking sign. Pero minsan, ang sagot na hinihintay natin ay nasa disiplina ng paggawa ng mga simpleng bagay araw-araw. Yung pagsunod kahit hindi mo pa naiintindihan yung buong picture. Para kang estudyanteng gustong pumasa pero ayaw mag-aral. O kaya naman, yung taong gustong maging physically fit pero ayaw mag-exercise o kumain ng tama. We want the result without the process. Pero ang kwento ni Naaman ay nagtuturo sa atin na ang proseso, ang simpleng pagsunod ay kasing halaga ng resulta. Marahil sa buhay mo ngayon, may mga ilog Jordan ka na kailangan mong puntahan. Mga simpleng utos o payo na parang ayaw mong gawin kasi feeling mo walang kwenta. Siguro yan ay yung paghingi ng tawad sa taong nasaktan mo. Siguro yan ay yung pagsisimula ng isang healthy habit. O baka naman, yan ay yung pagtitiwala sa proseso kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ang totoong pagpapagaling at pag-unlad, sa career man yan, sa relationships, o sa spiritual life mo, ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagsunod. Hindi laging kailangan ng grandeng fireworks display. Minsan, kailangan mo lang lumusong sa tubig, kahit pa mukhang madumi ito sa paningin mo. Dahil doon sa simpleng akto ng pagsunod, naghihintay ang himalang para sa'yo. Tandaan mo ito,
Ang pagsunod, kahit hindi mo pa lubusang naiintindihan, ang siyang daan patungo sa pagpapagaling at pag-unlad na inaasam mo. Kaya sa susunod na may marinig kang isang simpleng instruction o payo, huwag mo agad isantabi. Baka yan na pala ang sagot sa panalangin mo. Salamat sa panonood at pakikinig. Kung may natutunan ka sa kwento ni Naaman, i-share mo naman to sa iba. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa iyo. Hanggang sa muli,